sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw. After noon talaga, binabaat ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita pera, tapos minsan nilalagay pa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. Hanggang November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. Mayroong drugs na ini-involve din na si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So, pagdating doon sa Maynila, doon sa may forum, no, nakita ko si Las Cañas. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot di ako glidin o kanang kuan forgery. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi kita niya na yung hindi niya magagawa. Baka mangyari na ngayon. God, I hate drugs. Alam niyo po, sa mga drug syndicate. Para kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Ako sa City Councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang hidiin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi immediately daw wala nang effect sa mga tao. Bukas na lang po, yung affidavit na pinapinterihan sa'yo, pwede namin malaman kung anong detalye niyo. Doon sa affidavit, ma'am, actually na-shock ako. Nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito, ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapila ko ng pagdadalawang isip. Nagdalawang isip na to si ate. May ano ka may copy ka naman ako dito. Dito po sa email ko, from June Sapio talaga sa email ad niya na pinorward sa akin, actually umabot ko ng 15 draft. Wala pa naman kung magkano yung in-offer nila sa inyo. At saka bali magkano lang ang in-offer. Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pa mag-eleksyon. Oo. Mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa tissue, doon sa kinainan namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pumunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin, so kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ang lahat-lahat ng 300,000. Wow, sarap. Yung offer ko sa akin, sabi niya, kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag ko nila akong spy, tapos ano daw yun. Nagkukunwari lang kasi, bakit ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pag-upo mo sa Senado, at another 500,000 pag nakarating na sa sa ICC, at International Crime Court. Gusto mo nag-isabay ka kay Las Cañas dati? Gusto talaga nila akong isabay yung January, pero sabi ko nga, dapat actually talagang ginawa ko yun, dapat bago niyo ako palisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan niyo sila ng tag-50 na mili isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw kong pirmahan? Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na sa delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. Bakit tayo ba nagkakausap tayo nila Las Cañas sa Tabaco? Si Motabato, doon kami nag-usap sa May Kanusian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yon, uoperahan siya. So nag-hire sila ng doktor na doon sa Kanusian na kumbento, doon siya uoperahan. So ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So nanahimik lang ako so sabi ko mag-observe lang talaga ako dito. Kaya nung time na mayroon ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon ayaw ko na, lalo na kung mayroon ng talagang affidavit at saka puros pa kasinungalingan.
Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan ng ating mga tao? Dito yung affidavit ko, no? May affidavit, Forward ko rin sa brigada, yung mga conversation namin nila Jude Sabio. At saka, yung picture namin, nung kami, conference kami, together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually, na-post na yun sa brigada page. Yung lahat-lahat na yun, na-post na yun sa brigada page. Ha? Meron naman. Sige. Mamaya na.